Hello again mga ka-friendship at ayan na nga, dito na nga ng Europe tour namin. Nandito pa rin kami sa Brussels. Maaga nga kaming gumising pero tanghali na rin kami nakarating dito sa tourist attraction na ang tawag ay Atomium. Pagkarating nga namin dyan ay naghanap na rin kami ng parking area dahil dala nga pala namin yung car namin sa aming Europe tour dahil travel by land nga pala kami para mas marami kami mapuntahang bansa o lugar dito sa Europa. At ito na nga, ipapakita ko sa inyo itong atomium para makita nyo ng buo sa malayuan. Ayan, the atomium is a landmark modernist building in Brussels, Belgium, originally constructed as the centerpiece of 1958 Brussels World's Fair. Ayan, di ba? Napakainit nga pala nang pumunta kami dyan. Ayan, mataas na ang sikat ng araw at naglalakad-lakad kami dyan sa kabilang side nitong atomium. Gusto sana namin puntahan yung kabilang side na building sa katapat nitong atomium pero dahil sobrang init at aburido na at ang aking bunso at ayaw niya nang nagpapa-video dyan at nagpapa-picture. Buti na lang si kuya ay chill-chill lang. Ayan. Patuloy pa rin kami dyan sa paglalakad papunta doon sa kabilang side ng atomium pero dahil napakainit nga ay hindi na lang namin pinagpatuloy at nag-decide na kami na bumalik na lang doon sa atomium. Ayan. Dahil sa sobrang init, dahil hindi na kaya ng aking bunso, ayan, di ba? At ayan, pabalik na nga kami dito sa atomium. Pwede nga palang umakyat dyan sa pinakatuktok pero di na kami umakyat dahil napakaraming tao at napakahaba ng pila. Mauubos ang oras namin sa pagpipila pa lang. May ma-entrance nga pala dyan. Ito nga pala ang itsura niya kapag nasa ilalim ka nitong atomium. O di ba ang ganda niyang tignan? Mas madali sana kami diyang makakaakyat kung nag-book na kami early pa lang. Nang sa gayon, hindi na kami pipila ng mahaba pa, o di ba? Kaya nag-decide na lang kami diyan na umorder ng drinks. Ayan, umorder nga pala ako dito ng iced coffee, pero napakapait naman at nilagyan ko na lang ng maraming asukal. Ayan, gusto nga pala nila matikman yung Belgian waffles dito sa Belgium. Kaya ayan, umorder kami ng 4 na piraso, pero pinalagyan naman nila ng toppings lahat. Alam naman nilang hindi ako kumakain ng matatamis talaga at chocolate pa yung topping. Sa bunso ko naman ay strawberry. Kaya nung tinitikman ko na dyan, talagang hindi ko ma-enjoy ang aking waffles. Pero yung mga anak ko at sila, naubos nila lahat ng kanilang waffles. Na-enjoy naman nila ang kanilang mga in-order. Pagkatapos nga namin kumain dyan ay pumunta naman kami sa katabing building ng parking area kung saan kami nakapark dahil may shopping mall nga pala doon. Pumasok muna kami dito sa loob para kahit papano malamigan naman kami kahit kaunti. At nang nakapasok na nga kami ay di ko naman kilala ang mga brand ng kanilang mga paninda. Magaganda at mukhang mamahalin ang kanilang mga damit dito. Tignan nyo naman. 'Di ba ang gaganda ng mga damit nila, mukhang mamahalin talaga at may mga naka-display rin silang mga bags dito na magaganda. Ayan, tignan niyo. At di rin kami nakapasok sa loob mismo ng shopping area dahil for membership lang pala. Kaya lumabas na lang kami diyan at pumunta sa parking kung saan nakapark ang aming car. Bago nga pala kami umalis dyan ay nag-toilet muna kaming lahat dahil medyo malayo din ang next destination namin. At nang palis na nga kami dyan ay nadaanan nga namin yung gusto sana namin puntahing building pero dahil sa sobrang init at August niya nang pumunta kami summer dito sa Europe countries. Mid-month ng June to August ang summer dito sa Europa. Ayan, hanggang dito na lang po mga ka-friendship at samahan niyo po kami sa aming susunod na destination dito sa aming Europe tour. See you in my next video. Thank you for watching mga ka-friendship. Bye for now and God bless you all po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood. Bye!